ninyo ang Panginoon. Mabuti pa yung mga demonyo, no? Nakilala si Jesus. Kasi anong sabi nila? Anak ng Diyos. Samantala, hindi nakikilala ng mga Pariseo at Eskriba si Jesus. No? Kasi bakit nagkahanap pa sila ng tanda? Yung makita natin dito ay medyo mabigat na hamon. Kasi nakita natin na sinalubong si Jesus ng dalawang inaalihan ng demonyo. Bahagi yun. At sinalubong rin siya ng mga tao pagkatapos na mapalayos ng demonyo para paalisin. Bakit? Kasi ay pumayag si Jesus. Well, sa Ebanghelyo ay pumayag si Jesus. Kasi ang request. Pero ibig ko sabihin, nais na ipamanig na ang Ebanghelyo natin ang mas malalim na mensahe, na hindi nakita ng mga nagagananero. Sa ngayon kay San Marcos, yung Ebanghelyo kasi natin ngayon, ay mula kay San Mateo, walang binanggit yung numero. No? Pero kay San Marcos, may binanggit. Dito kasi ay isang walang number dito, may malaking awan ng baboy. Ewan ko na kung nakakita kayo ng mga farm, ng mga babuyan. Malaking kawan. Kay San Marcos, may number. 2,000. Kaano kadami? 2,000. Magkano na lang ngayon ang baboy? Kung pagpalagay natin ng isang baboy ay 50 kilos. Kung iyon natin, kung isang baboy ay nagkakahalaga ng 270, estimate, times 50, ay magkano yun? 15,500. Times 2,000. Magkano yun? Kung hindi po ako nagkakamali ay 22 baga? 22 million. Saan tayo kumuha ng ganong kalaking halaga? Kaya yun ang kanilang pinanghinayangan. Alam natin na si Jesus ay nagpalayas ng demonyo. Kasi kapangyarihan niya ay pinagkaloob ni Jesus. Lalong-lalo sa kanyang mga alagad. Pero ang nakita nila ay hindi yung napalayas yung demonyo. Ano yung nakita nila? Yung nawala ang more or less 2,000 baboy. Yung economic value ang nakita nila. Yung mga bagay na material, yung mga bagay na nakikita ng mata, hindi nila nakikita yung bagay na higit na mahalaga. At kung mapapansin natin, ito rin yung hamon ng unang pagbasa. Binahagi rito sa unang pagbasa natin. Ang hamon ng makatarungan. Bahagi yun. Ngayon, sa mundong ginagalawan natin, ang nakikita natin ay kung saan tayo kikita. Pero yung idea na makita natin, ano ba yung mensahe? Bakit ginawa yung elemento ng baboy? Kung alam natin, siguro, makita natin yung mga Hudyo, hindi kumakain ng baboy yun. So, bahagi okay lang. Kasi gawa ng pagdating ng mga Romano, ito yung mga hindi naman Hudyo ito. Maaaring may iba sila, may iba rin Hudyo, pero mas marami rin yung hindi Hudyo, kumakain ng baboy ito. So, yung presyo ng baboy, gawa ng mga militar ng Roman Empire ay sigurado tataas. At kung inyo rin ang mapapansin, sa ngayon sa mga Jewish writers, ang tawag din nila sa mga Roman soldiers
pigs. Bahagi yun. Sa US, hindi ko minsan ang tawag ng iba sa mga pulis. Pigs. So, bahagi yun. Ano yung pinamamanig? Ang tawag natin malaking kahoy. Una, the gravity of sin. Bahagi ko yun. Napakalaking pagkakasala. Kasi very enormous yung quantity. Bahagi yun. Makita ko natin. Pangalawa, anong ipinamamanig? Yung kapangyarihan ng demonyo. Siguro, ewan ko lang kung kayo nakakita ng mga inalihan ng demonyo. Pero biro mo yun, they can possess 2,000 pigs. Bahagi mo yun, sabay-sabay. Well, hindi naman ang sinabi rito kung gaano kadami, sila. Pero kay San Marcos, ang sabi na rin ay legions. Sa ngayon sa history, kapag sinabi mong legions, Roman legion, yan ay mga 5,000 to 6,000 na soldiers. So, ganun kadami. Kapag sinabi ay legion. Pero bahagi yun, yung kapangyarihan ng demonyo. Na kumisan, makita natin na kahit ako sa Ebanghelyo, hindi nila nakita yung alin. Yung kapangyarihan ni Jesus. Na alin na malaya itong dalawang ito. Ang nakita nila yung alin, yung malaking gastos na nawala sa kanila. Kaya ano yung hamon na nais natin bigyan ng pag-inilay, lalong-lalo na ngayong panahon na ito, ay pinagbibigay sa atin yung mga espiritual na paanyaya, yung hamon ay pinamamanig ng buong may kapal. Tayo ngayon ay masyadong tumitingin sa mga bagay na kung tawagin natin ay pangkatawan. Nakalimutan natin yung pang-espiritual. Hindi naman natin sinasabi na hindi mo kayo na kailangan yung mga bagay ng pangkatawan mo. Pero bahagi mo. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit yung spiritual na katatayuan ay bakit nasisira sapagkat hindi lang sapagkat may naninira. Ngunit baka hindi natin na i-maintain. Hindi natin na ipapaalala. Hindi natin na bibigyan ng higit ng pagpapahalaga. Bahagi rin na mas malaki yung hamon. At ano yung isang malaking hamon? Na binigyan ng pansin ng unang pagbasa. Katarungan. Katarungan. Bahagi ho. Kaibigan ka man, kaaway ka man, kalapit ka man, malayo ka man, makita natin yung katarungan. Bahagi yun na kung saan yung malaki yung binibigyan ng diin ng pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Hindi lang ho katarungan, well, kabanalan. Pero yung isang hamon ng ating kabanalan ay alin, makita ko natin na tayo ay patas. Yun yung mga salitang ginagamit ngayon, lumalaban ng patas. Kaya bahagi yun. Kaya lang, nakikita ba natin patas? Yung dalawang taong ito na inalihan ng demonyo versus doon sa 2,000 baboy. Makikita ba natin? Does it work? The damage, the financial damage, or the spiritual upliftment ng 2 taong ito. So anong kinakailangan natin bigyan ng diin? Value formation. Kinakailangan natin ng value formation. Hindi, mas mahalaga yung 2 tao na pinalayasan ng demonyo kaysa milyong-milyong peso.
Yun ang kinakailangan natin baguhin ngayong panahon na ito. At idalangin natin, nawa, sa maliit nating pamamaraan, maging mabuti tayong halimbawa sa bagay na ito.